Lolo. Alam mo ba, Lolo? Habang pauwi ako kanina, may tinulungan akong lola na inatake sa puso. Binigay ko sa kanya ang gamot mo. Tingnan mo, ito ang mga halamang gamot na pinitas ko sa bundok ngayon. Sariwa, di ba? Xiaoman. Upo ka. Lolo. Upo ka. Oh, Halika, hawakan mo ang pulso ni Lolo. oh. Bahagyang nanginginig. Mabilis at maikli. Bakit nawawala ang pulso? Ito ang huling aral na ituturo sa iyo ni Lolo. Pulso ng kamatayan. Xiaoman. Si Xiao Xiao ay may niti ng ulo. At pabago-bago ang isip. Hindi siya angko para sa pagiging manggagamot. Ang reseta at klinika ni Lolo ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Tandaan mo, dapat pantay ang pagtrato mo sa lahat. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Susundin ko po ang inyong mga turo. O protektahan ko ang reseta at pamamahalaan ng klinika. Ang pusong manggagamot ay dapat mapagmalasakit. Hindi tinitingnan ang yaman o kahirapan ng pasyente. Ngi Xiaoman, ikaw na inampon na walang magulang. Bakit ikaw ang nag-aasikaso ng birol ng lolo ko? Ngi Xiaoman, ikaw na walang magulang. Na inampon ng lolo ko. Bakit ikaw ang nag-aasikaso ng birol ng lolo ko? Naalala mo pa pala, naapo kang lolo? Sa lahat ng taon na yan, nagsasaya ka lang sa ibang bansa. Hindi mo malang inalala ang lolo. Ngayon patay na ang lolo. Dumating ka. Magbigay-pugay ka sa kanya. May pera kang ipang burol. Pero wala kang pambayad ng renta? Nandito na ang may-ari ng bahay. Magbayad ka agad. Kundi, ang reseta na bigay ng lolo sa'yo. Ipambayad mo sa utang. Bakit naman? Nabayan ng lolo ang renta. Ang binayaan ng lolo mo ay renta pa ng 3 taon na nakalipas. Ngayon, na-renovate na itong lugar. Kulang pa yang pera na yan para rentahan kahit isang banyo. Saka, tumaas ang renta, pati interest. Dagdagan mo pa ako ng 300,000. Kung ano ang nakasulat sa kontrata, yon ang babayaran. Ngayon, nagtataas kang presyo. Bakit ako ang magbabayad ng kulang? Yung nakaraang renta. Hindi ba yan pang-abuso? Noong buhay pa si Dr. Yao, ang dami niyang natulungan. Ngayon patay na siya. Kung wala si Dr. Yao, paralyzed pa rin ang anak mo. Ngayon si Xiaoman naman ang guluhin ninyo. Wala akong pakialam. Kung hindi nyo babayaran ang renta ngayon, walang makakalabas dito. Anong pakialam mo? Ang hilig mo kasing mangyalam. 300,000. Ikaw na magbayad para sa kanya. Hindi ka makabayad, di ba? Kung walang pera, lumayas kayo. Sigurado ka bang dito gagaling ang gabinti ko? Sabi ni Madam, kung hindi raw magagamot ni Dr. Yao ang mga binti niyo, wala nang iba pang makakagaling. Isang manggagamot lang yan, ano naman kayang alam niyan? Isang manggagamot lang yan. Sino ang nakakaalam kung sinadya niyang ipaalala ang apo niya? Para lang makakuha ng benepisyo sa lola? Ngi Xiaoman, wala kang anumang kagnayan sa dugo sa lolo ko. Lahat ng kanyang gamit ay para lang sa akin. Kasama na ang bahay na ito. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Saj! Kung gayon, bayar mo na ang 300,000. Para sa reseta. Naintindihan mo ba to? Ang reseta, minana ito ng aming pamilyang Tso. Sa bawat henerasyon. Kahit hindi ko maintindihan, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Isang tagalabas. Ang Bansia Clinic, ang huling bagay, na iniwan sa akin ni Lolo. Mahigpit niya akong inutusan, na ipagpatuloy ang klinika. Babayaran ko ang renta mo, pero sana bigyan mo ako ng kaunting oras. Wala akong oras maghintay sa iyo. Bayaran mo ang pera, o ibigay mo ang reseta. Ang sampal na yan, ay ganti ko para kay Lolo. Bakit ka pa nakatayo diyan? Palabasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Magbayad ka o ibigay mo. Sa akin ang reseta. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Hindi ba ito si Boss Ling Yichen, ang pinakamayamang tao sa Shangjin? Bakit siya nandito? Sabi ni Boss Ling, siya ang magbabayad. Magkakilala ba si Boss Ling at Dr. Yao? Ang boss ling namin ay sadyang nandito para mapatingin kay Dr. Yao. Basta gumaling ako, hindi problema ang pera. Boss Ling, hindi po magandang timing ang pagdating ninyo. Patay na po ang lolo ko. Ngayon, sa klinika, si Yi Xiaoman lang ang narito. Hindi niya po kayang gamutin ang sakit ninyo. Yi Xiaoman, minsan lang ang pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang reseta. At gagalingin ko ang binti ni Boss Ling. Baka pag-isipan kong bigyan ka ng kaunting pera. Nanaginip ka. Ang reseta ay ibinigay sa akin ni Lolo. Hindi ko yan ibibigay sa'yo. Kayo, dalawa. Sino ang apo ni Dr. Yao? Ako po. Sinabi po ng aming Madam,
Kung ang Bansya Clinic ay kayang pagalingin, ang binti ng iyong master, anuman ang maging pamangailangan ninyo sa hinahara, tutuparin ng pamilyang Ling. Ako ang tunay na apo ni Lolo. Itong si Yi Xiaoman. Ampunin lang siya. Siyang Master Ling, kung gagalingin ko ang binti mo, talaga bang anumang hilingin ko, ay papayagan mo? Xiao. Kahit na ikaw ang tunay na apo ni Lolo, wala ka namang alam sa medisina. Paano ka naglakas loob na manggamot ng basta-basta? Sa ibang bansa ako nag-aral ng Western Medicine. Anong hindi ko maintindihan? Pero sa pagkakaalam ko, lagi kang gumagala at madalas lumiban sa klase. Na-expel ka na nga sa eskwelahan, di ba? Si Xiaoman kasi, kahit ampon lang ni Dr. Yao, namanan niya, ang lahat ng galing sa medisina ni Dr. Yao. Kung may makakapagpagaling kay Madam Ling, si Xiaoman yon. Ikaw, Makapalang earbuds, maputla ang labi. At sa paghinga mo, halatang mahina ang iyong ki. Ang bata mo pa. Sigurado ka bang kaya mong gamutin ang sakit ko? Kung kaya o hindi, bakit hindi mo subukan? Bakit ka tumatakbo? Ang lakas ng loob mo, naglakas loob kang saktan si Boss Ling. Manahimik ka na ingayan ako sa'yo. Insomnia pinagpapawisan sa gabi. Madalas kang umiihi sa gabi. Hindi ba't hirap kang umihi? Ikaw naman na doktor, paano naman si Boss Ling? Hayaan mo siyang magpatuloy. Huwag kang mag-alala. Ang mga sintomas na yan, normal lang yan. Kapag gumaling na ang mga paa mo, hindi na yun magiging problema. Sigurado ka bang makakapagpagaling ka sa mga paa ko? Buksan ang bibig. Ilangaw mo ang dila. Ituloy ang dila. Huwag kang kumilos. Tatlong akupunktur lang. Makakabangon na ang mga paa mo. Huwag kang magmalaki, si yung master namin. 6 na taong hindi makatayo. Kahit pinahanap namin sa pinakamahusay na doktor sa mundo, wala ring nakapapagaling. Ikaw pa, 3 tulos lang. Ang akala mo, makakapagpatayo sa kanya? Yi Xiaoman, tandaan mo. Siya ang young master ng pamilyang Ling. Kung hindi mo siya pagalingin, alam mo ba ang kaparusahan? Hindi ako nag-aalala sa mga banta. Pasyente lang siya sa akin ngayon. Kung sinabi kong kaya talaga yan. Yung sinabi mo kanina, tungkol sa pagbabayad ng renta ko, serious pa ba yun? Hindi lang 300,000. Kung pagalingin mo ako, 30 milyon kaya kong ibigay. Sarge, usapan na. Hubaran mo ang damit. Huwag kang lumampas sa linya. Malakas pa rin ang ulan. Pinapahubad mo si Boss Ling dito. Pumasok ka. Lahat lumabas. Yi Xiaoman, mas mabuti pa. Alamin mo ang lugar mo. Boss Ling, ayos lang po ba kayo? Anong ginawa mo? Kung may mangyaring masama, sa amo ko na yon, pababayaran ko sa'yo ang buhay mo. Yi Xiaoman, matagal ko nang sinabi sa'yo na ibigay ang reseta sa akin. Ngayon na may problema, walang magtatanggol sa'yo. Kung ibibigay mo ang reseta ngayon, baka matulungan pa kitang makahingi ng tawad. Tigilan nyo. Boss, nakakatayo na kayo. Paano nangyari yan? Ang tagal na. Nakakatayo na ulit ako. Pero bakit ang sakit ng binti ko? Ang 3 karayom na itong ayon, ansamantala lang, para buhayin ang mga ugat sa binti mo. Kung gusto mong tuluyang gumaling, abutin ng 2 linggo. 2 linggo? Sarge, May 30 milyong piso dito. Walang password. hindi na kailangan yan. Ang napag-usapan natin ay 300,000 lang. Babayaran ko yan sa'yo ng paunti-unti.
Salamat, Boss Ling. Salamat, Boss Ling. Isa. Dan. Libo. Milyon. 100,000. Milyon. 10 milyon. Gusto mong ibigay sa akin? Binili ko na itong harapan ng klinika. Hindi mo na kailangang mangolekta ng upa mula ngayon. Mabuti, naintindihan. Tara na. Hindi pa nasa kamay ko ang reseta. Hindi ka pwedeng umalis na lang basta-basta. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng boss ko kanina? Ni Xiao Man, sinuwerte ka ngayon. Magkita tayo ulit. Mula ngayon, dito ka natitira sa bahay ko. Hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang gabinti ko. Hindi ka alis sa tabi ko kahit isang hakbang. Bakit naman? Ayusin mo ang libing. Hinihintay ka namin sa labas. Naku, apo ko. Lola, ang binti ko. Apo kong minamahal. Dumating ka rin. Kayo po ba? Naku, may nahimatay. Tulong, may tao. Kaninong lola ito? Lola! Lola, ayos lang po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Parang umaatake ang puso ko. Ate, payo ko lang, huwag kang makialam. Baka nanloloko lang ang matanda. Saka, ang bata-bata mo pa. Anong ibabayad mo? Doktor po ako. Hindi ko po kayang hayaan lang siya. Huwag kang padalos-dalos. Paano kung may mangyaring masama? Kaya mo bang bayaran ang pinsala? Ano bang ginagawa ninyo? Tumawag kayong ambulansya. Sundin mo ang sinasabi ko. Huminga ng malalim. Huminga palabas. Huminga papasok. Bumuti na po ba? Marami na. Kayo po ba ang lola ni Ling Yichen? Ikaw si Xiaoman, di ba? Opo. Narinig ko na ang mga nangyari. Kanina. Huwag kang mag-alala, simula ngayon. Ang pamilyang Ling na ang magiging pamilya mo. Ako na ang magiging lola mo. Dito sa bahay namin, walang makapanaig sa'yo. Kahit itong batang pasaway na ito. Nandito lang siya para gamutin ang binti ko. Hindi naman siya maninirahan dito. Oh, kumusta na ang binti mo? Binigyan niya ako ng isang turok, at nakatayo ako. Pero kalahating buwan pa ang susunod na paggamot. Ay naku, ang ganda naman yan. Ang galing. Salamat po, Panginoon. Sa wakas, may maipapakita na ako. Sa mga magulang mo. Mabuting bata. Simula ngayon, si Yichen, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, madam. Gagaling po siya sa paggamot ko. Salamat, Xiaoman. Bumalik na tayo sa loob. Sige po. Mamaya, ipasyal ka ni Yichen. Ipapasyal ka niya. Boss Ling, tingnan mo. Isang lola, isang tiya. Tara na. Xiaoman, maging komportable ka lang dito sa bahay namin. Pinahanda ko na ang pamilya ko ng malaking handaan para sa'yo. Magpahinga ka muna. Kami ay simpleng doktor at pasyente lamang. Pinapayuhan kitang huwag magkaroon nang hindi nararapat na inisip. Masyado ka namang nag-iisip. Kailangan nating magkaroon ng 3 kasunduan. Una, Hindi ko gusto na may ibang tao na tinitingnan ako ng nakataas ang tingin habang kinakausap ako. Una, hindi ko rin gusto na may ibang tao na tinitingnan ako ng nakayuko habang kinakausap ako. may sakit ka ba? May sakit ako. At ngayon, ako ang may-ari ng bahay mo. Ingatan mo ang pananalita mo. Ok ba tong taas? Binata! Ituloy mo. Ano ang sabi ko kanina? 3 patakaran. Una, araw-araw. Kailangan kong manggamot ng iba sa klinika. Ang alawa, bilang ang iyong treating doctor. Ang iyong pagkain araw-araw. At ang iyong schedule. Dapat ay susundin mo ang sinasabi ko. MAM. Pangatlo naman. Pangatlo, hindi ko pa naisip. Galingin mo muna ang binti mo. Baka gusto mong pakasalan kita? Bumalik ka muna sa kwarto mo. Maligo ka muna. Kung magsasalita ka, tatahimik ako. Kahit pa magulo ang ugali ni Ling Yichen, basta't mapapagaling ko ang kanyang binti. Sa tulong ng pamilyang Ling, maililigtas ang klinika ni Lolo.
Bakit bukas ang pinto? Walang nangyaring masama, di ba? Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Naniniwala ka ba kung dudukutin ko ang mata mo? Doktor ako. Anong klase ng katawan ang hindi ko pa nakikita? Bakit nahiya ang isang malaking lalaki? Nakita kong bukas ang pinto mo. Kaya ako lumapit, baka may nangyari sa'yo. Ano to? Ah, ito ang gamot na pagkain na ginawa ko para sa'yo. Tikman mo. Ang baho naman nito. Nilagyan mo ng lason? Nagbibiro lang ako, okay? Ang mahal ang sangkap nito. Mahirap hanapin. Tanungin mo ang lola mo. Siguradong nakakain na sila nito noon. Napakabisa nito. Kumain ka pa. Makakatulong ito sa paggaling mo. Talaga? Ano ang tawag dito? New Fenbing. Huwag kang mag-aksaya. Yun man. Huwag kang magmadali. Ang bagay na ito. Ito ay parang ang asawa sa asawa cake na walang asawa. Sa New Fenbing walang. Newfen. Bing! Yun man. Nakakain lang ng candy, lumakas agad ang boses. Galing. Mukhang maganda ang paggaling niya. Ah. Matagal nang hindi ganito si Boss Ling. Kalakas ang boses sa paninita ng tao. Hindi nga ako nagkamali sa napili kong magiging apo sa tuhod. Hindi ko akalaing tutulungan ng pamilyang Ling si Yi Xiaoman. Hindi na madaling makuha ang reseta ngayon. Hindi ko inakala na tutulungan ng pamilyang Ling si Yi Xiaoman. Hindi na madaling makuha ang reseta. Nakalimutan mo na ba? Mayroon pa tayong isang tao. Ang ibig mong sabihin ang dating estudyanteng lolo ko? Si Yang Jing? Sa tradisyon ng Chinese medicine, ang relasyon ng guro at estudyante ang pinakamahalaga. Kung nandoon si Yang Jing, kahit pa tumulong ang pamilyang Ling, si Yi Fiaoman, ay kailangan pa ring ibigay ang reseta. Pero kung gagalingin ni Yi Xiaoman, ang binti ni Ling Yiken, tiyak na poprotektahan siya ng pamilyang Ling. Ano ang plano mo? Kung gayon, huwag na lang siyang pagalingin, di ba? Haha. Ikaw talaga ang malupit. Napagkasunduan na. Pagkatapos makuha ang reseta, tutulungan mo akong bayaran ang mga utang ko sa sugal sa ibang bansa. Huwag mong kalimutan yan. Kung gayon, sandin mo ang sinabi ko. Mama, Papa. Takbo. Dali. Mama, Papa. Takbo. Dali. Ano ang ginagawa mo? Sa bilis ng galaw mo. Mukhang maganda ang paggaling mo ah. Pwede ba? Magpakababay ka naman. Pupunta sa kwarto ng lalaki ng umaga. At sisirain ang kumot? Sa tingin ko, para ka lang isang. Ay ping repolyo. Bakit ko naman pagkakaitan ng dignidad ang repolyo? Maganda ang panahon ngayon ah. Pagkatapos kitang tusukin ng karayom, sasama ako sa'yo para maglakad-lakad ah. Maganda ang panahon? Subukan mo dito. Sa simula, medyo masakit. Pero ayos lang. Masasanay ka rin. Kasama ang acupuncture. Mabilis kang gagaling, ah. Aray! Ingat! Anong nangyari? May mata ka ba o wala? Hoy! Ling Yichen, anong nangyayari sa'yo? Nagtago ka sa ligtas na lugar, at iniwan mo ang dalagita. Hindi mo kailangang makialam. Si Ling Yichen yan, di ba? Ilang taon na tayong di nagkita. Bakit siya nakaupo sa wheelchair? Magkakilala kayo? Kilala. Kayo. Nagde-date kayo? Huwag ka nang sumama sa malungkot na lalaking yan. Magiging nobya kita. Pangako ko. Libo-libong bises. Kitang mas mamahalin kaysa sa kanya. O manhin, wala akong planong ihandog ang sarili ko. Mamaya. Bibigyan kita ang 2 placard ng pasasalamat. Salamat sa kabayanihan mo. Alam.
Ling Yichen. Bansia Clinic. Yi Xiaoman. Interesante. Ay, bakit mag-isa kang bumali? Nasaan si Xiaoman? Agad suriin ang CCTV sa Huaihe Street. May gustong manakit sa akin. Hinala ko, pareho lang sila ng nanakit sa magulang ko. Ano? Opo, susuriin ko na po ngayon. Nasaktan ka ba? Hindi. Xiaoman ang nagligtas sa akin. Nasaan siya? Baka nagalit sa akin at umalis. Ling Yiken. Kung hindi mo na naman ako hihintayin, araw-araw kitang gagawang new Fenbing. Hindi kita niligtas. Iniwan pa kita. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi ka makakilos. Hindi mo talaga ako matutulungan. Natural lang na magulat ka. Sa ganoong sitwasyon, wala akong dapat ikagalit. Sige na, pupunta na ako sa klinika. Manatili ka lang sa bahay. Sa gabi, ipaghahanda kitang sabaw. Sasama ako sa iyo. Salamat, Doktor. Lola, manatili na lang po kayo sa bahay. Pupunta po ako sa bahay ninyo para gamutin kayo. Hindi madali ang magpatakbo ng klinika. Wala rin naman akong ginagawa. Mabiti rin ang mag-ehersisyo. Lola, pauso po kayo. Ngayon, itong lugar na ito, ay inupahan ko na. Pumunta na lang po kayo sa ospital sa tabi. Ang bayad sa pagpapagamot, ako na ang bahala. Ikaw na naman? Kung gusto mong magpagamot, pumila ka. Kung nagmamadali ka, pumunta ka sa Central Hospital. Hindi kita kayang i-entertain. Kahit paano, niligtas kita minsan. Hindi naman siguro kailangan maging ganyan kalamig, di ba? Magpapakilala lang ako. Ako nga pala si Yi Jincheng. Siya ang C ng Fansing Entertainment. Ngayon, dinala ko ang artist ko para magpatingin. Isang sikat na bituin na may milyon-milyong fans. Pagbigyan mo na. Kahit may milyon-milyong fans, kahit sikat na artista, dapat pa rin pumila para magpatingin. Si Boss Ye ay tulad pa rin ng dati, mapilit. Kaya pala ang mga artista niya ay laging nasa trending. Bakit? Nagbigay lang ako ng suporta kay Xiaoman. May problema ba doon? Ang tao ko, hindi mo kailangan suportahan. Uy. Anong tao mo? Magkaibang tao tayo, no? Doktor at pasyente lang kami. Ah, kaya pala. Lahat pala ito ay galing lang sa isang panig. Xiaoman. Nagmamadali talaga ako. Pagbigyan mo na ako. Pwede ba? Xiaoman. Siguro babalik na lang ako bukas. Hindi. Una-una sa pila, una-una sa serbisyo. Ikaw pa muna ang gagamutin ko. Halika. Anong titingnan? Tigilan mo yan. Hindi ba dapat pumila ka rin? Iba ako. Ako po ang magbibigay ng pribadong serbisyo, on. Fear 0G0E. Ang maskara, salamin at sombrero. Pakitanggal po. Aya G0E. Aya G0E. Fear. AAEG0E. Hindi naman malaki ang problema. Mamaya, bibigyan ko kayong reseta. Inumin nyo ng 1 linggo. Pero, ang pinakamahalaga ay ang pagtigil sa paninigarilyo at pag-inom. At sa pambababae. Magbayad sa front desk. Kunin ang gamot gamit ang resibo. Boss, Kuya, ako na ang magbabayad. Kuya, huwag kang mag-alala. Kahit likod lang ang makunan namin. Masaya na kami. Naku po, ang mga fans na yan, nakakatakot naman. Ngayon, ang dami nang nakakakilala sa Bansia Clinic mo. Huwag mo akong pasalamatan. Ang lahat ng ito ay patunay ng sinseridad ko sa paliligaw sa'yo. Hindi naman halata. May nagsumbong na illegal daw ang operasyon dito. Sino ang may-ari ng klinika? Sumama ka sa akin. Opo, ako po ang. Ang klinikang ito ay ipinamana sa akin ni Lolo. Ako ang nagmamana. Paano naging ilegal na operasyon yan? Dahil hindi dapat. Ikaw ang magmana ng klinika. Xiao. Ikaw na naman? Noong nakaraan, gumawa kang gulo. Sa lamay ni Lolo. Bakit ka pa nandito ngayon? Sinasabi ko sa'yo. Ang klinika ni Lolo, hindi ko yan ibibigay sa'yo. Mga kaibigan, ang babaeng ito na gumagamot sa inyong kapatid
Ang babaeng ito, ang kanyang kasanayan sa medisina, ay ninakaw lang niya mula sa lolo ko. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Mag-ingat kayo. Baka masira lang ang mukha ng kapatid ninyo. Anong nangyayari? Peke ba ang doktor na yan? Suksiyaw-ksiyaw, huwag kang magsinungaling dito. Ang aking kasanayan sa medisina ay personal na itinuro sa akin ni Lolo. Hindi ko yan ninakaw. Ano ang patunay mo? Mayroon ka bang sertipiko ng pagiging alagad? Ako, Ako ang apong babae ni Lolo. Anong kailangan mo sa apprenticeship scroll? isa ka lang ampon ni lolo. Iniisip mo pa ring apo kanya? Apprenticeship scroll? Mayroon akong kakilala na buhay pa. Sino? Siyempre, ako. Yang Jing, nakalaya ka na pala. Noong mga panahong iyon, ginamit mo ang pangalan ni Lolo para gumawang peking gamot at kumitang malaki. Nang malaman ito ni Lolo, hindi ka nagsisi. May mukha ka pa bang pumunta sa klinika ngayon? Ano ang ikinatatakot ko? Hindi naman ako ang nagbenta ng peking gamot noon. Si Tsu Chonlin yon. Talagang nagbebenta ng peking gamot. Kung gayon, itong klinikang ito, nagsasamantala lang sa tao. Ano, mabuti na lang at hindi pa nakakakuha ng gamot ang kuya namin. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako. 13 taon na ang nakalipas. Gaano ka palang kaliit noon? Ano ang alam mo? Ang lolo mo, ang aking guro. Dahil sa edad at mataas na reputasyon, pinilit akong bilhin sa mababang presyo. Ang mga bulok at amag na gamot, pinroseso sa hindi di kalidad na gamot na herbal at ibebenta sa mga mayayamang walang alam sa gamot. Nang mabuking ang balak, yung matandang Dr. Yao, ginamit pa ang pamilya ko para takutin ako at ipinakulong ako sa halip niya. Nang makulong ako, tumakas ang asawa ko kasama ang anak. Dahil sa kaso ng peking gamot, lubha akong minura at inalipusta sa loob ng kulungan. Galit na ito, hindi ko kayang ipagpasensya. Paano naman may ganitong kalupit na tao? Sa ginagawa ninyo ngayon, Hindi ba kayo natatakot na anga? biktima ng peking gamot, ay babalik para humiganti. Magli-live stream ako, para ibunyag kayong mga manggagamot na walang konsensya. Suksiyaw-ksiyaw, ikaw naman ang tunay na apo ni Lolo. Hindi mo ba alam kung anong uri ng tao siya? Hayaan mo na lang ba tong basurahan? At siraan ang pangalan ni Lolo? Anong siraan? Ang ginagawa ko ay pagpapatupad ng hostisya. Kahit na siya pa ang aking lolo, kapag nagkasala, hindi ko siya tatanggapan o tatakpan. Nang makalaya ako, nagpunta ako kay Xu Chonlin para mag-usap ng maayos. Pero bigla na lang siyang pumanaw. Mukhang nakarma na. Wala namang masamang ginawa ang lolo ko. Kapag nagsalita ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Ano? Gusto mong punitin ang bibig ko? Ikaw, alagang nakulong ka. Ngayon, sasabihin mo na naman na inako mo lang ang kasalanan ng iba. May ebidensya ka ba? Ito ang transaksyon ni Xu Chonlin at ng pharmaceutical company. Noon, sapat na ito para patunayan ang kanyang kasalanan. Hindi yan totoo. Peke yan. Totoo man o hindi, malalaman natin yan pagkatapos itong suriin ng prosecutor. Ngitsi Oman, sa kabila ng lahat, hindi ka pa rin natututo? Habang nasa ibang bansa ako, hindi lang ninakaw mo ang kaalaman sa medisina ng lolo. Kinumbinsi mo pa siyang magbenta ng pekeng gamot para kumita. Ang taong may itim na puso ay hindi karapat-dapat magmana ng klinika at ng reseta. Young Master Ling, huwag kang magpapalinlang sa kanyang panlabas na anyo. Ling Yichen, maniwala ka sa akin. Walang masamang ginawa ang lolo. Buong buhay niya, mahirap siya. Ang dami niyang nailigtas na buhay. Ang mga kabutihan niya, paano naman mabuburang isa o dalawang? Papel lang na hindi naman alam kung totoo? Sa pagkakaalam ko, ang ganitong uri ng pagtuturok ay lubhang mapanganib. Kahit na pansamantalang makatayo ang isang tao, malaki ang pinsala nito sa panloob na organo. Yixiaoman, gusto mo bang patayin si Young Master Ling? Ganoon ba talaga? Bagamat may pisala sa organo, sa pamamagitan ng post-treatment therapy, maaari itong maibsan. Yixiaoman, paano ka nakakasiguro dyan? Kahit si Dr. Yao, hindi nangahas gamitin ang ganitong pamamaraan ng pagtuturo. Ibig sabihin, pakiramdam mo ba ang iyong husay sa medisina ay mas mahusay pa kay Dr. Yao? Ako. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng magaganda? May ebidensya sila ng panaraya mo. Ikaw, ano ang maipapakita mo? Huwag kang kumuhang video. Huwag kang kumuhang video. Huwag! Naglakas loob kang manakit ng tao. Hindi ka ba natakot na ilantad ko ang pagiging masamang doktor mo? Ling Yiken, Hindi lahat ng bagay ay kayang gawin ng pamilyang Ling. alamin ng prosecutor ang lahat. Hindi lahat ng bagay ay kayang gawin ng pamilyang Ling. Alamin ng prosecutor ang lahat. Ling Yichen, hindi ka ba talaga naniniwala sa akin?
Yung herbal decoction na niluluto ko para sa'yo araw-araw. Pati na rin yung acupuncture ko. At yung mas mahaba ng oras na nakakatayo ka ngayon. Hindi pa rin ba yun sapat na patunay? Isara nyo lahat ng live stream sa mga phone. Yung mga ginagawa nyo, hinahayaan nyo lang kayong gamitin ng iba. Sobrang irresponsible. Sa isip nyo ba, anong magiging epekto nito? Sa Tongle, napag-isipan nyo ba to? Sino ka ba para manuto sa amin? Apang mo pa kaming bigyan ng sermon. Ako si Jin Cheng, boss ng Tongle. Lahat ng ito ay based sa ebidensya. Mangyaring sumama kayo sa amin. Makipag-cooperate sa aming investigasyon. Hindi namin sasakalin ang sinumang inosente, hindi rin namin papalampasin ang mga may kasalanan. Huwag kang mag-alala, Xiao Man. Makipag-cooperate ka lang sa kanila. Naniniwala ako sa'yo. Sa huling-huli, ikaw pa rin ang naniniwala sa akin. Sasama ako sa inyo. Malinis ang konsensya ko. Yi Xiaoman. Sinabi ko sa'yo, hindi pa tapos tayo. Boss Ling, sobrang ruthless mo talaga, Yung taong nagpupuyat sa paggamot sa'yo. Bigla-bigla lang, iniwan mo na parang basura. Mas mainam munang ayusin mo ang mga artists mo. Kung walang pahintulot mula sa'yo, paano mo ipapaliwanag na alam ng fans ang tungkol sa Peking Lingxi? Ito ang mga transaksyon sa Fu Corporation. Uminom ka muna ng tubig. Huwag kang mag-alala. Routine questioning lang ito. Tungkol sa lolo mo, nagsagawa rin ako ng investigasyon. Kilala siya sa mga tao bilang isang taong may mabuting reputasyon. Opo, ang lolo ko po. Inihandog niya ang buong buhay niya sa tradisyonal na Chinese medicine. Bawat pasyente na ginamot niya ay nagpapasalamat sa kanya. Pero hindi ko inakala na ang dalawang pinakamalaking dungis sa buhay niya ay galing sa mga pinakamalapit sa kanya. Nakuha niya. Aki detalye. Siksuk Xiao po ay tunay na apong lolo ko. Pero hindi po siya interesado sa medisina at wala po siyang alam dito. Pagkatapos po niyang mag-high school, gusto na po niyang mag-aral sa ibang bansa. Hindi po siya napigilan ng lolo ko. Inubos po niya ang halos lahat ng ipon niya. Para lang po, mapag-aral siya sa ibang bansa. Pero sa loob ng maraming taon, bukod sa paghinging pera, halos hindi na po siya tumatawag at hindi na rin po umuwi. Kaya po ang pag-uwi niya ngayon ay kakaiba po para sa akin. May itinatago po talaga siya. Alamin namin yan. Paano naman si Yang Jing? Alam mo ba? Si Yang Jing, siya ang huling estudyante na tinuruan ng lolo ko. Sabing lolo ko, matalino at may talento siya. Pero masama ang kanyang puso. At tama nga ang lolo ko. Dahil maliit lang ang kita ng klinika, nagsimula siyang gumawang masama. Nakipagsabuatan siya sa iba para gumawa at magbenta ng peking gamot. Nang malaman itong lolo ko, hindi pa rin siya nagsisi. Kaya isinumbong siyang lolo ko. Nahatulan siya at nakulong. Lahat ng sinabi mo, iimbestigahan namin isa-isa. Kung may maisip kang bagong impormasyon, sabihin mo agad sa akin. At pansamantala, sarado ang Bansia Clinic. Huwag ka munang pumunta doon. Kapag nakuha na ng mga kasamahan namin sa drug testing, ang resulta, ibibigay namin sa iyo ang katotohanan. Sandali po. Pwede ko po bang tingnan ang kamay ninyo? Bakit po? Mas mabuting pumunta kayo agad sa ospital. Ipacheck ninyo ng maigi ang inyong atay. Bakit ka nandito? Pansamantalang sarado ang klinika mo, kaya siguro wala kang mapuntahan. Gagamitin ko ang pagkakataong ito. Dalhin kita at gawing reyna ng aking kaharian, ha? Sige na, sakay na. Ara, ililibre kita ng pagkain. Iniis mo si Ling Yichen, yung walang utang na loob. Hindi. Ngayon, kumalat na ang balita. Lahat ay kinukwestiyon ang klinika mo. Anong plano mo? Bakit hindi ka nalang maging asawa ng CEO ko? Salamat sa alok. Ay nga pala. Ikaw ang CEO. Kahit hindi na mabuksan ang klinika ngayon. Sigurado akong may paraan ka, di ba? Anong gusto mong gawin ko? Siksuk Xiao ang nag-frame kay Lolo na nagbebenta ang peking gamot para kumita. Kaya sigurado akong sa pag-inspeksyon ng gamot. Sa paghahanap sa klinika, maglalagay siya ng mga bagay na hindi dapat nandoon. Gusto kong tulungan mo akong suriin. Para hindi madungisan ang klinika. Ang maruming taktika na yan. Sige, tutulungan kita. Salamat. Boss Ling, matagal na kayong magkasama. Ni Xiaoman, talaga bang naniniwala ka sa sinasabi ni Yang Jing? Hindi naman itinanggi ng opisyal. Napeke ang ebidensyang isinumayte ni Yang Jing. Inamin din ni Xiaoman
na nakakasama ang acupuncture niya sa akin. Kaya hindi mo talaga siya tutulungan? Nakatulong na ako sa kanya minsan. Kung hindi niya kayang lutasin ang ganitong klaseng problema, hindi ko na siya kailangan pang tingnan. Pumili ng pinyin. Anong problema doon? Anong kinalaman ni Xiao Man diyan? Sino ang nagpapasok sa'yo? Sage na, Ling Yichen. Ingatan mo ang pananalita mo. Kung patuloy kang ganyan kasama magsalita, baka hindi ka napansinin ni Xiao Man sa huli. Pakialam ko? Sobrang pakialam niya. Kanina, patago siyang kumontak sa mga opisyal ng seguridad para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ikaw talaga, ang tigas ng ulo mo. Ay, nga pala, may paraan ako para tulungan si Xiao Man, kung wala ka talagang pakialam. Ako na lang ang gagawa. May paraan ka? Sino ang maniniwala? Seg. Kung ayaw mo maniwala, edi huwag. Sabihin mo muna. Saka ako magdedesisyon kung maniniwala ako. Aroganteng lalaki. Sabi ni Xiao Man, nag-alala siya, na baka sinasadyang maglagay na maraming pera sa klinika para ipilit na may kasalanan si Dr. Yao. Pinakiusapan niya akong tingnan muna. Ay naku, pagkakataon na para maging hero. Ibabalik ko ba ito sa isang tao? Hindi ko kailangan. Kailangan mo. Pumunta ka sa klinika ngayon na. Tulungan si Xiao Man maghanap ng kung ano. Kung hindi mo makita, huwag ka nang bumalik. Linyang, ilabas mo siya. Masusunod. Ang klinikang ito ang ayos. Parang estilo noong nakaraang siglo. Kumikita ba talaga yan? Maghanap muna ng kung ano. Ngayon, sa wakas ay naisulat ko na. Ang lahat ng halamang gamot. Ang galing ko talaga. Nagsasanay ako ng acupuncture. Halos maparalisa ko ang sarili ko. Salamat kay Lolo sa tulong niya. Nabinugbog ako. Halos nawala ang isang henyo. Young Master, nakita na. Buksan mo tingnan. Ang daming resibo ng utang. Si Li Yanchun ay may sakit sa mata. Mahirap ang buhay. May utang na 2,759 yuan para sa bayad sa konsultasyon. Si Zhao Keang ay may utang na 3,867 yuan para sa bayad sa konsultasyon. Ang daming resibo ng utang. Young Master, baka daan-daang libo na ito. At wala ring petsa ng pagbabayad na nakasula. Hindi ba't walang bisa na ang mga ito? Baka si Dr. Yao, mula sa simula, Ay hindi na naplano na singilin sila. Hoy! Ang mga gamit na ilagay ko na ayon sa sinabi mo. Usapan natin 1,000,000 piso. Kailangan may pera, may item, di ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, bibigyan kita ulit ng 500,000. dito sa lugar ng master mo to. Hindi ka ba magtatagal pa? Mamaya, pagka-search, mag-ingat, huwag sirain ang ari-arian. Naiintindihan ko. Bakit ka nandito? Para magkasalamat sa paalala mo nung nakaraan. Nagga-check up ako sa ospital. Sabi ng doktor, may cirrhosis ako. Buti na lang, nalaman agad. Ungkulin ko lang yan. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng ilang traditional Chinese medicine para sa atay. Umuwi ka at inumin. Sig, salamat. Yi Xiaoman, hindi mo siguro iniisip na, sa pagpapabuti mo sa opisyal, malilimutan na yang isyo? Suksiao, alagang hindi ka nawawala ano? Para lang makuha ang reseta. Pinagbintangan mo si Lolo. May mukha ka pa ring pumunta sa klinika? Ikaw ang nagdala ng mga reporter na yan. Tama. Gusto malaman ng lahat ang tungkol dito. Kaya dinala ko ang mga reporter dito, para malaman ang katotohanan. Ang kalokohan naman yan. Humahadlang ka sa aming opisyal na tungkulin. Bakit naman? Kung patas naman ang ginagawa nyo, takot pa ba kayo sa mga reporter? O hindi ba? Kayo pala ang kinakabahan?
Kung matuwid ka, di ka takot sa anuman. Ang dapat kinakabahan ay mga taong may maruming gawa. Hindi ka na magtatagal sa pagmamalaki mo. Yi Xiaoman. Kapag nakita ng mga opisyal yung hinahanap na bagay, ang pagkakasala ni Dr. Yao ay mapapatunayan na talaga. At ikaw ay tatakasan ng lahat. Pagdating doon, ang klinika at reseta ay magiging akin na. Team leader, nakita ko to. Hindi ito property ng klinika. Ano ba to? Hindi ba sinabi sa akin ni Jincheng na huwag akong mag-alala? Ito ba yung kinikita ni Su Chonlin? Sa pagbebenta ng peking gamot? Pulang aklat, dito ba nakatago? Ang perang galing sa peking Nakikita ko kaharap na nyo ang live stream. Bakit hindi nyo binubuksan? Kinakabahan ba kayo? O sinadya nyo ba na protektahan si Su Chonlin? Yi Xiaoman, ang bigla-bigla mong pagalit. Bakit ka napaka-agresibo? Natatakot ka bang mabunyag ang totoo? O dahil ba sa iyo at sa opisyal ay may sabuatan? Gusto mo itong kunin para masira? Gusto mo itong dalin para itago? Kung hindi ka tatahimik, may karapatan akong bawiin ang presay mo. Buksan na lang natin ito dito. Para makita natin kung ano talaga ang nasa loob. Yi Xiaoman. Kahit si Young Master Ling ay hindi na sa pila mo, lumalabas na ang kwento ng peking gamot. Ay totoo nga. Ano ang gusto mo dito? Nandito ka para tumawa sa akin? Hindi. Nandito ako para ipakita sa iyo ang totoo. Buksan mo na. Ang mga ito, hindi magmukhang pera o hiyas. Mga sulat ng utang ito. Maraming mga sulat ng utang. Mga basurang papel lang yan. Ano ba patunay nun? Ang nakasulat dito ay mula sa nakalipas na 10 taon. Ang mga pasyente na pumunta sa Bansia Clinic. Ito ang mga utang nila. Lahat sila ay umaasa sa tulong ng gobyerno. Wala silang pambayad sa gamot. Kaya si Lolo ay nagpagamot sa kanila ng libre. At nagbigay ng gamot. Para maging komportable sila sa kanilang nararamdaman. Pinapirmahan niya sila ng utang. Pero hindi niya nilalagyan ng takdang araw ng pagbabayad. Gusto kong tanungin kayong lahat. Ang isang taong tulad nito, na hindi naghahangad ng pera o kayamanan, paano niya magagawa ang masasamang bagay? Gusto ko ring tanungin kayong muli. Ang isang taong tulad niya, ang mga batang pinalaki niya, paano silang masisira? Hindi ba si Jincheng ang sinabihan ko? Bakit ikaw ang tumulong sa akin? Kahit ano pa ang sabihin mo, wala kang mapapatunayan. May punto ka rin naman. Ang mga bagay na ito ay maaari lamang patunayan ang pagkatao ni Dr. Chu. Sa moral na aspeto, Gagamitin mo ang mga lumang kasulatang ito para iligtas si Yi Xiaoman, Young Master Ling. Matagal ka na bang nakaupo sa mataas na posisyon? Sa tingin mo ba sa Xiangjing? Kaya mong takpan ang lahat? sino nagsabing ito lang ang dala ko? May dala rin akong saksi. Yang Jing. Bakit ka nandito? Tama. Dati akong estudyante ni Dr. Yao. Ako rin ang nagsabing, papalit ako kay Dr. Yao sa kulungan. Ang lahat ng ito ay fake. Si Xu Xiaoxiao ang may pakana. Siya ang nag-utos sa akin. Nagsisinungaling ka. Official. Sinisiraan lang niya ako. Wala akong inutos sa kanya. Nagawin kahit ano. Alam ni Xu Xiaoxiao na. Kalalabas ko lang ng kulungan. At kailangan ko ng pera. Inalok niya ako ng 1,000,000 piso. Para maging peking testigo. Bago ninyo imbestigahan ang klinika. Itinago ko ang kahon ng ginto at alahas na ito. Sa Bansia Clinic. Para ipitin si Xiaoman. Bibigyan niya pa ako ng 500,000 pagkatapos. Lahat ng usapan namin. Nasa akin ang record. Yang Jing, paano mo ako nagawang tradorin? May bagong balita. Kunan nyo, bilis. Huwag niyo akong kunan. Umalis kayo. Kayo pong dalawa, sumama po kayo sa amin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Xiaoman, Bossling, salamat sa iyo ngayon. Ang upa, babayaran ko sa iyo. Alam. Has? Isang grupo ng mga walang kwenta. Ling Yichen. Magkikita pa tayo. Ilang araw pa lang ako dito. Bakit ang dami ko nang nabawas sa timbang? Hindi na ba talaga pwedeng manatili ka? Salamat po, Lola. Erong ngayon, hindi na po ako pwedeng manatili dito. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Kung sana lang talaga, naalagaan kita ng maayos. Hindi mo na sana kailangan. Maranasan ang lahat ng paghihirap na ito. Sa totoo lang, si Yichen, hindi niya sinasadya. Ayos lang po, Lola. Tapos na po yon. Uwi na po ako. Mag-ingat po kayo sa kalusugan ninyo. Hindi pa ako nakakatayo. Tapos alis ka na? Hindi ba yan masyadong irresponsible? Tapos na ang treatment. Kung hindi ka makatayo, hindi ibig sabihin na hindi ko nagamot ang binti mo. Ikaw mismo ang ayaw tumayo.
Ay, anong nangyari? Masama na naman ba ang tiyan mo? Susundan ko si Xiaoman. Huwag na po, Lola. Okay na po ako kapag nakainom ako ng lugaw. Seg, maghintay ka. Si Lola na ang gagawa niyan para sa'yo. Apo, ang lugaw na gusto mo. Ang lasa nito. Iba di ba? Ang lugaw na iniinom mo dati. Si Xiaoman ay gumigising ng alas 4 araw-araw. Itong lugaw na to, niluluto niya ng 4 o 5 oras. Paano naman magagawa ni Lola yan? So, marami pala siyang ginawa para sa akin. Ang dahay si. Sci-Fi Corporation pala. Lolo. Hindi ko binigo ang hiling mo. Naipagtanggol ko ang klinika. Hanggat nandito pa ang klinika. Sa tulong ng reseta, lahat ay magiging maayos. Ang reseta? Nasaan ang reseta? Dito ba? Bakit nawawala ang reseta? Nasaan ang reseta? Ang reseta? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Pinapunta ako dito para bigyan ka ng isang bagay. Bakit nasa'yo ang reseta? Bakit nasa'yo? Aray. Nung pumunta ako sa klinika dati, kasi natatakot akong manakawan ito. Kaya itinago ko sa lihim. Pasensya ka na, Xiaoman. Mali ang ugali ko kanina. Sa totoo lang, naniniwala ako sa'yo. Kaya pala, kaya ganito kalakas ang reaksyon mo. Sa isyong peking gamot. Dahil ba ito sa mga magulang mo? Bukod sa pamilyang Ling, may ibang kumpanya pa rin gumagawa ng gamot. Magkaribal silang dalawa, pero mas nangunguna ang aming pamilya. Gumamit sila ng maruruming diskarte. Gumawa ng pekeng gamot. Nadiskubre ito ng magulang ko at inulat nila. Pagkatapos, gumanti sila sa amin. Sa aksidenteng iyon, namatay ang magulang ko. At nawalan ng gamit ang gabinti ko. Ganun pala. Ako nga ang hindi maipaliwanag ng maayos. At masyado akong maangas. Kung ano man ang mangyari, ako pa rin ang may kasalanan sa lahat ng ito. May dahilan kung bakit ganyan ang naging galit mo. Wala naman akong malubhang nasaktan. Pinatawad na kita. Kaya naman, patuluyan mo pa ang paggamot sa aking gabinti? Saj, depende na sa iyong ugali ha. Hindi ko inspect. Ililigtas mo pala ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung mabibigo ka. Pangako, hindi mo nasisikatan ng araw. Kinuha ni Ling Yichen ang reseta. Kailangan natin itong bawiin. Siguradong alerto sila ngayon. Paano natin babawiin? Hintayin nating mamatay sila. Tapos bawin natin. Kaliwa. Hahaha. Dito. Dito. Kayo dalawa. Sino ba talaga ang may problema sa paa? Ikaw ang may problema sa paa. Salamat, Jincheng. Anong magagawa ko? Hindi ko matiis na makita ang isang magandang babae na nasasaktan. Hindi tulad ng iba. Masungit na parang tae. Pinili ko to para sa'yo, mga rosas. Kasing ganda mo. Gusto mo ba? Matagal nang ginagamot ang isang tao. Pero wala pa ring pasasalamat. Linyang. Magtanim ka ng 100 ektarya ng lupa para sa akin. Magtanim ng iba't ibang kulay ng rosas sa bawat ektarya. At maglagay ng karatula sa pintuan. Ye Jinkeng. Bawal pumasok. Hoy, ikaw. Doktor. Ano po iyon? Sumama ka agad sa akin. Malapit na pumawala ang matanda sa bahay. Sige po. Kukunin ko lang po ang medical kit. Medical kit? Upunta ako. Tara na. Sandali. Lumayo ka sa taong yan. Ha? Xiaoman.
Ling Yichen, kamusta ka? Ayos lang naman. Yi Jincheng, bakit ka nandito? Nagpabaya ako. Inatake ako. Sino ba talaga yan? Ang lakas ng loob niya. Alam ba niya kung sino ako? Ang C ng Fencing Entertainment. Ang batang ginoo ng pamilyang Ye Jincheng. Xiao. Ang tigas talaga ng mukha mo. Namayapa na ang mga magulang mo sa aksidente. At ikaw, buhay ka pa. Nakahanap ka na naman na Fiauman. Na kayang gamutin ang binti mo. Dapat ba kitang tawaging? Mapalad o malas? Ano sa tingin mo? Ayokong husgahan ako ng isang basura. Kung nakipagtulungan lang sana. Ang mga magulang mo sa Fu Corporation. Hindi sana sila nawalan ng buhay. Nang maaga. Kahit bumagsak ang Fu Corporation. Ako, bilang isang tao, ay mabait. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag ibinigay mo ang kalahati ng reseta, pakakawalan ko si Yi Fiauman. Teka, paano naman ako? Ako. Manahimik ka. Hoy, ikaw. Mem. Nasa akin ang reseta. Pakawalan mo sila. Ibibigay ko sa iyo ang reseta. Halos makalimutan na kita. Yi Fiauman, ang lolo mo ay may malaking papel. Sa pagbagsak ng Fu Corporation, siya ang unang nakadiskobre ng peking gamot. Kung hindi niya ipinakulong si Yang Jing, hindi sana mangyayari ito sa Fu Corporation. Gusto mong ipagpalit ang reseta sa kanila? Pwede. Pero, sa dalawang ito, isa lang ang pipiliin mo. Pero, sa dalawang ito, isa lang ang pipiliin mo. AME! Fusing Yuan. Nasa akin ang reseta. Huwag kang makinig sa kanya. Problema ito ng aming dalawang pamilya. Huwag mong idamay ang iba. Ling Yichen, Anong karapatan mo para makipagtawaran sa akin? ito ay malinaw na problema. Ng inyong pamilyang Fu, gumagawang peking gamot, nanloloko ng mga pasyente. Ang mga taong tulad ninyo ay dapat mapunta sa impyerno. Hindi ikaw ang magsasabi kung mapupunta sila sa impyerno. Ang kailangan mong gawin gayon ay jumawa ng desisyon. Gamitin ang reseta para iligtas ang isa. Ha? Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon. Sej. Ako na ang pipili para sa'yo. Ha. 3. Inili ko si Yi Jincheng. Ha. Ling Yichen. Deti, iniwan ka na magulang mo para pabagsakin ang Fu Corporation. Gayon, ikaw pa rin ang iniwan. Xiaoman. Huwag kang umiyak. Teka lang. Si Lolo, para maiwasan ang mga taong may masamang intensyon. Hinati niya ang reseta sa dalawa. Pakawalan mo siya. Ibibigay ko sa iyo ang reseta. Ano mang galit mo, sa akin mo ibaling. Bakit naman kita susundin? Hindi ba gusto mong gamitin ang reseta para may balik ang pamilyang Fu? Sabi ko na nga. Bahala ka kung maniniwala ka. Nasaan ang reseta? Bilisan mo, ibigay mo. Kabisa ko na yan. Pakawalan mo ako. Susulatin ko ang reseta para sa'yo. Kabisa ko na yan. Pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang reseta. Xiao. Bakit mo tinutulungan si Fuxing Yuan? Siyempre, dahil sa pera. Marami akong utang sa sugal sa ibang bansa. Si Fi Tsingyuan lang ang makakatulong sa akin. Pagkatapos mong isulat ang reseta at bumaba ka na, huwag mong kalimutang sabihin sa matandang walang hiya na yan, na lahat, ay nararapat lang sa kanya. Huwag mong sabihin yan kay Lolo. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Sinasaktan kita dahil sa ugali mo. Ikaw na walang utang na loob. Ikaw. Hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng ulo mo. Halika, saktan mo pa ako. Haha, bakit niya ibinigay ang lahat ng kaalaman sa medisina? Sa'yo? Ako ang tunay niyang apo. Ako ang tunay na apo. Tingnan mo, papatayin kita. Nabaliw ka na ba? Kung papatayin mo siya, paano ang reseta?
Impossible. Ang mga binti mo ay hindi. Hindi ako makatayo? Ayoko lang tumayo. Impossible. Impossible. Salamat, Xiaoman. Ikaw, Uy, bakit ka pa makikipagkwentuhan sa kanila? Sugod na. nakatali ka nga, paano ka lumabas? Isa sa required course ng mga mayayamang bata. Kung sakaling nakatali o nakakulong, ay kung paano mag-self-rescue. Hindi mo inakala, di ba? Lagot na kayo. Akala nyo ba, makakatakas kayo ng ganito? Sabihin ko sa inyo, puno ang labas ng mga tauhan ko. Kung hindi nyo ibibigay ang reseta ngayon, kayo, mamamatay na kayong lahat. Mga guard, halika kayo. Mga guard, halika kayo. Tama na yan, wag na kayong sumigaw. Nakalimutan ko sanang sabihin. Yung mga nasa labas, na-handle na ng mga opisyal, at dinakip na. Walang makapasok na iba. Pero, nandito pala ang mga opisyal, para arestuhin kayo. Hindi possible. Walang chance na makapag-text o tumawag ang mga opisyal para mag-alert. Nung nalaman ko, na ang kumpanyang katuwang ni Yang Jing, sa paggawa ng pekeng gamot, matagal ko nang kinontak, ang mga opisyal para bantayan kayo. Kaya simula pa lang. Kayo na ang naghukay ng sarili ninyong libingan. Ang mga opisyal, matagal na kayong binabantayan. Dali, itaas ang mga kamay ninyo. Lumabas at harapin ang batas. Tara. Bitawan niyo ko. Salamat sa inyong serbisyo, mga opisyal. Ay, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Matagal ko kasing hindi ginamit ang gabinti ko. Kaya medyo nanghihina pa. Sapat na nakasama kita. MM, Iya. Ling Yichen, may ganyan ka rin palang. Kapag kita na side ha. Xiaoman, mayroon bang ganoong klaseng acupuncture na makapilay ng tao? Turuan mo ko. Ako. Bigla akong nagka-interest sa Chinese medicine. wala naman po, syempre. Ang lumang reseta na ito, sigurado ka bang isusumite mo sa estado? Kahit hindi mo isumite, hindi rin naman ipipilit ng bansa. Kusa ko itong ginagawa. Maraming nangyari nito ang kalahating taon. Lahat dahil sa resetang ito. Kaysa naman nasa akin lang, at pinag-interesan ng mga may masamang balak. Mas mabuti pang ibigay sa bansa. Para makatulong sa pagpapaunlad, ang tradisyonal na medisina ng bansa. Sa murang edad, may ganyang pananaw ka na. Napakabihira. Sa ngalan ng Chinese Medicine Association, binabati kita. Kung may kailangan ka sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sige po, ihahatid na kita. Xiaoman, Ay? Xiaoman. Ikaw ang nagpagaling sa binti ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong protektahan ka habang buhay? Ling Yichen, alam mo ba ang ibig sabihin ng nauna? Xiaoman, kaya ko ring protektahan ka habang buhay. At saka, mas malaki ang sa akin kaysa sa kanya. Pakasalan mo ako. Ako. Ipili. Pipiliin ko. Pipiliin ko yan.